Sino ba sa inyo, mga kasangbahay, ang hindi mahilig uminom ng tubig? At mas pinipili pa nila yung mga sweetened beverages, yung mga sugary drinks tuwing nauuhaw. Ingat mga kasambahay. Dahil ngayong tag-init, napakahalaga na tayo po ay palaging umiinom ng tubig upang makaiwas sa heat stroke. Sabi nga nila, napakaraming nahi-heat stroke this time. Lalo na po, Miss Jackie. Yes, tama po yan, Ms. Annie. At ukol naman po dito ang ating pag-uusapan ngayong hapon kasama ang isang naturopathy and wellness specialist. Please welcome po sa Serbisyong Bayanihan. Ngayong hapon tayo po ay mapalad. Si Dr. Lulu Marquez, magandang hapon po sa inyo and welcome po sa Serbisyong Bayanihan. Of course, magandang hapon sa inyong dalawa. Super pretty girls. Hello? Heat stroke, iwas tayo dyan mga ate. Kahit na mainit. Our friend, Dr. Lulu, Miss Jackie. Kaibigan natin yan Yes, si Dr. hello. Lulu. We're proud to say that. Welcome po sa Serbisyong Bayanihan. How are you, Dr. Lulu? Miss Jackie Aquino is with us. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason. Yes, Miss Jackie? Yes po. Yes, Dr. Lulu. Yes. So, naku, masaya ako ngayon. Pag-uusapan natin yung tubig, di ba? Ang init sa bahay eh. Pero wala tayong magagawa. We have to need drink water, right? Yes. Basic po yan Yes. sa ating katawan. Tama naman. Pag-uusapan natin. Yes. Naman. Yes po. Tama po yan. Yes. Unang-una po, Dr. Lulu, no, thank you very much for your time. Ano naman po Apo. yung epekto at importante no, na tayo ay uminom ng sapat na tubig? At pag sinabi pong sapat, ilan po yung baso? Pag sinabi po ng baso, gaano kalaki ang baso na kailangan, di ba? And how does Yes. water help? Mm. Kunyari, yung mga organs po natin, lalo na ngayon, tag-init. Sobrang init po. Dr. Lulu. Correct. Ayan. So, umpisahan ko muna kung bakit kailangan natin yung tubig. Remember, yung nutrients sa katawan natin, hindi lamang kailangan ng carbo, protina, ang fats, vitamins, and minerals. Pang-anim, kailangan natin yung tubig. How much of it? Tandaan niyo, ang katawan natin kailangan ng 61% water. Okay? Yung carbo na yan, yung mga mahilig kumain ng mga unlimited rice, hello, 1.5% lang po yan. Yung fats, kailangan 14%. Yung po tinatawag na protina, 17%. Yung vitamins, naku, less than 1% lamang. At yung minerals, kailangan, it's all about 6%. So sinasabi ko sa inyo, ang tubig po ay kailangan ng cells natin. Okay? Hindi tayo dapat matuyot kasi kailangan yan ay 61%. Okay? So it's very important na tandaan natin, yung tubig sa katawan natin is 70% of our body. We are made up of water. If we are made up of trillions of cells, bawat isang cell po ay may tubig. Hello? Ha? Hindi pa nilalagyan soft drinks yan o kape o tsaa. Kailangan po plain water. Hindi ba, Miss Annie? Miss Jackie? Tama? Yes, And this Dr. time with Lulu. Okay. Okay, Miss Yes. Jackie, di ba, this time talagang napakainit. Gustong-gusto nilang umiinom ng mga malalamig na tubig, di ba po? Mga malalamig na tubig, mga sugary drinks, mga ganyan. Alay na po, sinasabi niya, Yes. tubig lang ang iinumin. 70% ng ating katawan ay binubuo ng tubig. Okay, Doktora, magpapatuloy kami Yes. makinig sa explanation niyo ni Miss Jackie. Okay, go ahead po. Tapos ka na ba dun sa explanation niyo po doon bago ako mag-proceed sa pangalawang tanong? Not yet, di ba Meron po? pa. Oh, sige. Go Meron po, pa. Dr. So, Lulu. ang tanong Sige po. nila, Thank you. ano ang importance of function ng tubig sa ating katawan? Remember, yung brain natin is about 80% water. So, kailangan susuplayan mo ng tubig yan. And yung puso, yung liver, yung kidney, is also lots of water and we have to replace that for it to function well. Remember, ang tubig po can actually boost our immune system. It can hydrate us. It can actually, yung sinasabi nila, mag-headache ako pag hindi nakainom ng tubig, correct. Pero kung overhydrated ka din, magkakaroon ka din ng sakit ng ulo. Hindi ko sinasabi na, porque mainit,
maglulublog ka na ng tubig. Hindi po, kasi pwede ka magkaroon ng overhydration. And you will know that you are overhydrated pag nagsiswell yung iyong kamay, yung paa, at iyong labi. Remember that. Again, I repeat, we lose about 2.6 liters of water every day. Ang tanong, paano nawawala yung tubig, Tita Doc? Okay? First, through sweating. Second, when you breathe. Third, pag ikaw ay nagwiwi. Pag-apat, when you remove your bowels. That's how you lose water. So yung 2.6 liters na yan, dapat maibalik yan sa katawan mo. Ngayon, ang tanong nila, how much water should I put in my body? Depende po yan sa edad, number 1. Number 2, sa timbang. Depende kung ikaw may sakit, right? At depende kung mainit, tama? So, hindi basta ka nainom ng tubig. My point is, depende yan sa iyong timbang. Miss Annie, tanong ko lang, ano ang timbang mo? Oh, ha? Sige, tanong Dati-dati, okay, dati-dati Yes. po. Okay na po yung timbang kesa sa edad. Oo, dati-dati Correct. 65 ako, Yes. pero ngayon po ay 65 hindi ako nagkakamali. Ano na, 50 na lang yata ako, doktora eh. Bakit po? O less than 50? Yeah, you're talking about 65 kilograms, correct? noon, Kilos. hindi ako makapaniwala, Yeah. Miss Annie. 65, imposible. Opo. Yes, I oo. saw you before. Yes. Mataba ka noon. Yes. Opo. But now, it's okay. You look thinner, pero you're healthy, correct? Okay. So, wala po yan sa taba Yes. o payat ng tao. Like, ako din. No, people see me before like, ay, doktora, ang payat-payat mo na. Well, I'm not sick. Okay? It's my genes. Ang tatay ko payat, ang nanay ko ay payat. So, payat din ako. Tama? But what is important is you are payat, but you're healthy. Correct? Hindi porke payatot kami, sakit ka, hindi ganun yon. Now, for example, yung sinasabi mong 50 kilos, that would be about 100 pounds. Correct? Tama? Okay. Kung 100 pounds ka, magpa-pounds tayo, how much water should you drink? Okay? May sinasabi dito na dapat 50 ounces ang inumin mo. Pag hindi maintindihan, yun ay 3 glasses. Okay. Para lang maintindihan ng nakikinig sa atin, pag sinabi natin 500 ml, 500 ml that's about 16.9 ounces. Okay? Pag isang baso, 8 ounces. Okay? Now, ikaw, Annie, you need about 1.5 liters. 500 ml. Para masustain yung iyong supply ng tubig sa iyong 100 pounds na katawan. You need 1.5 liters of water. Got it? Okay? Yes po. Naintindihan? Opo. Yes. Got it. May tanong kanina ang tae. Nilista ko pa. 110. Okay. Ayan. Opo. Yes. Kung mas mataba, mas maraming tubig dapat. Tama? Oo. Mas maraming ounces yan. So may nagtanong nga kanina, kung narinig ko lang, kung kailan dapat iniinom yung tubig. May nagtanong bang ganon? What's the best time to drink water o wala pa? Walang nagtanong. Opo. Mayroon na Yes, yata, wala pa po. doktora. Sige po. Opo. Meron na po. Yes. Okay. Okay, so madalas tinatanong sa akin yan eh. Okay, what's the best time to drink water? Ang question dito is, bakit hindi ka uminom ng tubig ng palagi? Oh, ita-timing mo pa? Pero sige, ganito na lang. You can drink water the moment you wake up. The moment you wake up, and you drink water before you go to sleep. Of course, you drink water if you exercise. Okay? And before taking a bath, pwede daw. Okay, kasi daw, sinasabi nila it can lower the blood pressure, etc. No, it doesn't really follow. Remember that. And you can, for digestion, you can take a glass of water 30 minutes before you eat. Pero, yan timing na yan, pag kumakain ka, pwede ka naman uminom ng tubig together with it. You know why? Especially pag may edad na, the tendency for you to choke. Nako, uminom ka na ng tubig. Yung mga matatanda, yung mga senior citizen na, dapat lagi naka-ready yung tubig sa tabi habang kumakain. Kasi very dry na yung throat, very dry na yung esophagus. Yung pagkain pwedeng bumara. Naintindihan? Okay? Opo. Ayan. Yes po. Okay. Miss Jackie. Okay. Dr. Lulu, pwede bang susugan ko lang po yung sinasabi nyo? Ang sabi ko ng iba, dapat habang kumakain, wag raw uminom. Dapat pagkatapos Bakit? raw kumain,
Di ba? Yun yung sa digestion, tapos yung mga fluids, ganyan, dapat hindi haluan ng tubig. Ano po yung dapat bago kumain, habang kumakain, pagkatapos kumain, ano po ang dapat at hindi po dapat. Dr. Lulu? Yes, okay, nabanggit ko kanina, walang sinasabing right timing, okay? You can drink your water before you eat, okay? You can drink your water during eating para hindi bumara sa ating lalamunan, okay? At uminom ka ng tubig after eating. Yung sinasabi nila, huwag ka daw uminom, blah, blah, blah. Ano ba yun? Sino ba nagsabi niyan? Mali po yun. Ha? Wala pong contradiction doon. Hindi ba nagsabi nun? Diyos me, matatanda, ewan. Mali po yun, ha? Especially if you're sick, you have to drink water and eat at the same time, tama? Hydrate Okay. your cells. Hydrate it. Yan. Okay. Yan. So, ako alam ko na kung ano yung iinumin ko. Ibig sabihin, kung ilang litro ang iinumin ko, so ibig sabihin, depende sa size pala yung iinumin ng tubig mo, ha? So, 8 glasses of water, parang hindi naman... tama ba, Miss Jackie, yung pagkainuunawa natin? Depende dun sa timbang at sa kalaki. Yung pangangailangan Yes, po. ng tubig ng ating katawan. Okay, let's proceed to Tama. our topic, Dr. Lulu. Kindly explain, bakit may tuturing din na tayo ay we are what we drink? Sabi ng, alala ko na ito eh. Di ba, Miss Jackie? Oo nga, bago na ito We are what we drink. Sige nga po, Dr. Lulu. Explain nyo nga po yan. Ha? Sige po. Naku, simple lang naman yan, okay? Yung mga kabataan, punta tayo sa kabataan kaagad, okay? Mahilig yan tumoma. Pag sinabi nating drink, alak po yun. Mga pasaway yan eh, di ba? So, you are what you drink. Kung mahilig ka sa alcohol, magkakasakit ka. Yung liver mo, magkakasakit. Pwede kang magkaroon ng tinatawag na cirrhosis or cancer at the worst, right? Okay? So, you are what you drink. And then, it also affects your kidney. Correct? So, magkakasakit ka. That's what I mean by you are what you drink. Hindi na alcohol. Kung mahilig ka sa mga juices na mga, hindi naman sasabi ko anong pangalan ng juice, yung tinitimpla, okay? Well, advertise lamang po yan. Diyos mio. Sino ba nag-advertise niyan? Nagtitimpla ka ng blah, blah, blah. Alam mo na yun. Okay? Kaya Powder. asukal lang po Opo. yun. Asukal lang po yun, te. Ha? Okay? And yung mga energy drinks, naku po, yan po ay well advertised lamang. Ayoko na po magsabi kung anong pangalan. Nabibili po sa kung ano-anong grocery po yun. Kasi energy drink daw. No, no, no. Mali po yan. Now, if you are drinking the right kind of water, remember, Annie, Jackie, maraming klaseng tubig. Hindi lang basta tubig. Yes. Sabihin natin na. Yes. Okay. Example ko yung sarili ko. Okay? Tell me kung ganun din kayo. Kasi senior na po ako. Okay? Nagising po ako sa mundong ito na umiinom ako ng tap water. Okay? I drink tap water before. And ngayon na lang yan eh. Wala naman bottled water ano ba yan, Miss Annie? Wala. Okay? Yes, And po. then even rainwater. Oh, magulat ka. Tubig ulan? Ay, ito ka, Tita Doc, acid po yan, no? Noong unang panahon, we drink rainwater. Nasa Mindanao po ako nakatira noon sa Cotabato City. Yung tatay ko, malaki yung tangke namin. Pag umuulan, punong-puno po yan. Ang tamis, ang sarap. Okay? Pero dumating ang panahon na binabattle na siya. Tama, Miss Annie, Miss Jackie? Di ba? Opo. Nakabote Opo. siya. At binibili. Yes po. Binibili na, hindi na libre. Tama? Okay? So, Yes, dumating na yung... Okay. Kung wala kang purified, tap water lang, then ang tawag dyan ay distilled water. Okay? So, you have tap water, boiled water kasi dinistill mo siya, rainwater, meron kang tinatawag na mineral water, tapos naging alkaline water, meron na din spring water, meron din water galing sa balon, well water, meron tinatawag na infused water. Ano yung infused water? Yan yung flavored water. Yung bang meron kang mga juice, fruits, ilalagay sa tubig. Di ba? Tinatawag na infused water Yes po yun. Opo. Correct? And meron din tinatawag na Kangen water. These are hydrogen electrons water. Okay? And marami pang klaseng tubig. At meron din tinatawag na fulvic water. In other words, ito masasabi ko, yung pong tubig ay merong evolution.
Kung ang tao po ay may evolution, ang tubig po ay meron din. Remember that. Water is not the same. There are different kinds of water and they are not all the same. Kaya sabihin mo, Miss Annie, ay Tita Doc, mag-hydrate lang naman yan. No, 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 no. Meron tubig that will make you hydracious. The word hydracious. Anong hydracious? It makes the water more it makes the nutrients more bioavailable kung iinumin mo yung tamang klaseng tubig. Do you Yan, understand? ano yung susunod na tanong ni Yeah. Miss Jackie? Diyan sa explanation mo na yan, Yes Dr. po. Lulu. Ayan ang susunod na tanong ni Miss Jackie. Sige, Miss Jackie, anong tanong na susunod mo kay Sige. Doktora? Thank you po. Yes. Ano Okay. po ang best type of water, Dr. Lulu? Okay. So nabanggit ko na iba-ibang klaseng tubig, di ba? Right? I don't know what you're drinking. I guess kayong dalawa, you drink mineral or alkaline. Tama ba? May I ask? May I ask what kind of water you drink? Yes po. Miss Annie? Of What kind course. of water do you drink? Mineral. Mineral. Okay. Mineral Ikaw water po, po. Opo. mineral water kayong pareho. That's okay, pero it's more expensive, tama? Okay. Alam mo, yung mineral at alkaline, almost the same. Kaya lang yung alkaline po, yung pH niya ang importante. Ang tanong, ano yung pH? Do you have any idea what pH mean, Miss Annie? Yes, we don't know. PH. Or Philippines, or what? O, sige. Opo, ano po Okay. yun? So, Ano po yun? So, importante, yung tinatawag nila, ano ba yung tubig? Ano yung pH ng tubig? Acidic ba or alkaline? Understand? Okay? Mhm. So, pag sinabi nating tap water, ang pH niyan, okay? Kung hindi yan acidic, hindi alkaline, yung tap water. Neutral po yan. 7. Okay? Yun ang ating basis natin, yung number 7. Okay? pH is 7. If it's more than 7, alkaline water po yun. If it is less than 7, acidic water po yan. Okay na? Okay. Example ng acidic water ay yung mga purified water. Hindi na ako magbabanggit kung anong mga pangalan yon, pero marami pong purified Tama. water sa grocery. Acidic po yan. Pag nilagyan po ng reagent, may reagent po kung ano yung kulay. Yung kulay po niya, pagpapataka ng reagent, yung distilled water, kulay po yellow. Okay? Yellow po, acidic po yun. Hindi po yung maganda sa katawan. Pero pag yung water ay mag-turn into bluish or violet, alkaline water po yan. More than 7 po ang pH niya. So pH means the power of hydrogen. Okay? Yun ang ibig sabihin ng pH, the power of hydrogen. It makes the water acidic or alkaline. Now, if you drink acidic water or if you eat acidic foods, hindi po maganda sa katawan yan. Ang tendency mo, you get sick. Pero if you expose your body to alkaline water, alkaline foods, you are more healthier. Got it? Ang tanong, ano yung acidic na pagkain? O, di tinanong nyo na. di ba? Okay, simple lang. Acidic na mga pagkain, yung mga processed food, foods with preservative, prito-prito, okay? Yung mga mahilig sa mga karne ng karne araw-araw, acidic po yan, okay? At mahilig sa soft drinks, acidic. Mahilig sa 3 times, 4 times a day na kape, acidic po yan, okay? Mahilig sa what? Sports Ano na? drinks, acidic po yan. Okay? Naku, Mahilig sa mga Jackie. juice, tita, acidic. So, ibig Ano sabihin, yung masarap? Doktora, Yun Miss yung acidic. Jackie, dito sa pinag-usapan natin, nakuha, talaga naman, in advertising talaga, marami kang, may deceit lagi, ano po? Huwag naman Yes. nagagalit. Okay. Pero ito yung katotohanan. May deceit lagi sa advertising, ano po, sa mga promotional campaign. There's always like that. Pero Meron. dito sa, dapat Yes. maging truthful tayo, Miss Jackie. Ito yung, Yes. sana, sana magawa ito. Kasi ito yung kulang sa atin, ano po. Now, hindi lang naman dito sa ating bansa. Binabanggit ni Doktora na yung alkaline water is best for our body, for our health. Pero yung acidic water, hindi po pwede.
Doktora, I know you cannot Yeah. say it now. Ano po, hindi mo masasabi, but you can text us kung ano yan. For our personal Yes, consumption okay. also. Di ba po? Okay, you cannot say it now. Mayroon man tayong mga process na dapat natin sundin. Pero, aalamin Okay. ko po sa inyo, Yeah. ano po, pag kami bibili, pag nalaman na namin, ayoko ng tubig na yan kasi acidic yan. Ito yung sinasabi ni Doktora, mas maganda sa katawan yung alkaline water. Now, kung halimbawa, matagal ka nang gumagamit ng acidic water, ano yung epekto nito sa katawan ng ating mga kababayan na umiinom nito? Okay. Simple lang. Okay. Kung expose ang katawan mo sa acidic food or water, you will suffer a lot. You will start getting sick. Okay? Naku. May tinatawag na acidosis. Isa pong klaseng sakit yan. You can undergo metabolic acidosis or respiratory acidosis. Okay? Sa susunod Hindi- pag-uusapan natin yan. So that's the answer. Kung gano'n ang Yes, iniinom natin, acidosis. ako po. Pero kailangan natin ng tubig, especially this time na mainit. O sige, Miss Jackie, Mismo. alam ko, may susunod kang tanong kay Dr. Lulu. Go ahead, please. Thank you. Yes. Thank you po, Miss Annie. Okay. Sinasabi po natin, di ba, yung pag-inom ng tubig, di ba, importante po yan. Depende rin po yan sa ating timbang at yung edad, no? Pero how helpful na yung pag-inom na ng tubig na yung heat stroke, di ba? Ano po ang nagagawa sa ating katawan? Salamat po, Dr. Lulu. Okay. Pag mas sobrang init, so i-assume natin na dapat umiinom ka ng maraming tubig. Okay? So remember that if you lose water, there's so many things that will happen to you. First, yung digestion mo hindi maganda. Okay? Heat stroke lang yan, ha? Hindi, pag ibig sabihin na heat stroke, initan ka lang. Hindi ganun. Something will happen sa iyong katawan. All your organs will be affected. Una, mapapagod ka, and then you will have body aches, and you have poor digestion, remember that? And yung immunity mo, bababa, remember? Okay? Pati na yun later, pag lagi kang exposed sa dehydration, then even your bones are affected. You will have weak bones, your skin, magkakaroon din ng problema, matutuyot ka, right? Even your brain, you have poor concentration. So remember, alam mo ang tao naman pag nag-heat stroke, ramdam niyo naman po yan di ba? So you have to drink your water. Hindi yung kung kailan uhaw ka lang. Okay? Sabi nila, Doktora, baka naman malunod ako. No, drink sips of water always. Carry your Sips. bottled water. Dapat lagi kang may bit-bit na tubig, hindi ba? Hindi yung beer or alak, hindi po yan. Mali po yan, ha? Okay? Remember, isa pa, may mga tao din na nagsusuka. I don't know why. Okay? If you are nagsusuka and then may lightheadedness ka na, it could be because you are alkalotic. Okay? Remember, pag sinabi ko kasi Alkalotic. problem sa water, pwede kang magkaroon ng metabolic alkalosis, respiratory alkalosis, etc. So these are problems that kailangan makorek lamang if you drink the right amount of water. Got it? Yes? Right amount of water. Yes. Ayan, right amount of water. Yes, Miss po. Jackie, aralin natin Yeah. yan. Yan po. Siguro, Right amount sa susunod na guest natin, muli si Dr. Lulu, pag-uusapan natin. Kung ang timbang mo ganito, Yes po. ilang tubig ang kailangan mo. Kung ang timbang mo katulad Yes, ko, sabi yes niya is po. 1.5, di ba? That's very important. Ibig sabihin, yung 8 Yes. baso ng tubig pala, not enough kasi nasa timbang pala yun ng isang tao. Ayun. So may tayo natutunan dito kay Dr. Lulu this time na napaka-importante. Okay, Miss Jackie, Yes. since we have a limited time, sige, habol ka pa ng isang tanong kay Dr. Lulu, please. Thank you Okay. po. Yes, thank you, Miss Annie. Actually, yun, parang related nga po sa sinasabi niyo. So siguro, paano po yung gauge po sa timbang? Kunyari, every kilo or every 10 pounds, madadagdagan po ng isang baso, every 20 pounds. Ano po ba yung measure po? Salamat po, Dr. Okay, yes. Okay. So, yung ibang tao kasi baka mataranta lamang o mapraning lamang sa compute ng kanilang timbang. Okay? So, simple lamang. Yes, po. If you are I'll give you an example. Okay? So, parang Yes, po. upgrade natin na every 20 pounds. Okay? For example, kung 80 pounds ka, you drink 40 ounces of water.
Kung 80 pounds, 40 ounces of water. Ano yun? So, dapat dalawang 500 ml. 1 liter. Okay? Then you add another 20 pounds. So, 100 pounds ka na. Pag 100 pounds ka, dapat 50 ounces. 50 ounces means 500 ml. Okay? Ngayon, Tita Doc, 120 pounds ako, medyo taba konti. Okay, depende anong height mo, right? So, adagdagan mo siya ng 60 ounces. Dagdagan mo ng 10. 2 liters na. Okay? So, ganun lang kasimple. You add, kung if you have more than 10 pounds, then dagdag ka ng another 10 ounces. Okay? Yes. Pwede ko bang So, parang mabanggit lamang? no? every 10 pounds, yes po, isang glass. Yan po. Yes. Yes. Correct. Okay. So, very important. Iwas tayo sa alak, ha? Iwas tayo sa ganyan. Bagitin ko lang, Miss Anne. Opo. Bagitin ko lang, very important. I told you about the evolution of water. Wala po akong babagitin na product, okay? This is generic. Generic lamang po. Okay, I have to tell people kung ano yung evolution. Diba? Sabi ko, tap water muna, rainwater. And then later on, hindi na siya kulay, walang kulay, magiging black na siya. Okay? Ang tanong nila, bakit black water? Very important. It's very important. This is generic. Naging black siya because of fulvic acid. Hindi po product yan. Okay? Ito po ang nilalagay sa tubig at yung tubig po ay nagiging black. Is that water? It is. You know why, Miss Anne? Just to make this really fast. Kasi po, yung tubig po magiging alkaline na. Okay? Kunyari, meron kang purified water. Ani, may purified water ka. Acidic yan. Nilagyan mo ng konting black powder, magiging alkaline yan. At magkakaroon ng electrolytes. So, energy Okay. drink mo na yan. Okay? At may Oo. probiotics din yan, so it will take care of you. So, yun lang yung ang masasabi ko, ha? Okay. Yes. So, ibig sabihin, kung hindi ka nakakaintindi at hindi mo nasundan itong aming interview with Dr. Lulu, lalabas na pagka nakakita ka ng ganyan, iisipin mo, ay tubig, maraming metal, ha? Kasi yung kulay niya, di ba po, mapagkakamalan mo ng It's ganyan. Pero, No. hindi pala po. Iba yung explanation Hindi. dito ni Dr. Lulu. Ayan. Miss Yes. Jackie, siguro, we will invite another Yes, session. Ayan. Para Kasi mag-invite tayo ni importante, Dr. diba? Lulu dito sa usapin ng tubig. Gano'n po, na napaka-importante. Maraming Yes klase ng po. tubig, pero mayroon palang mga acidic dyan na hindi healthy para dun sa ating katawan. Napitunan ko, yung bluish pala yung kulay ng tubig, mas maganda yon. Okay, Miss Jackie, balik ko Yes. sa inyo si Dr. Lulu para pasalamatan natin ngayong hapon. Napakaganda ng ating discussion with her. Mayroon tayong mga natutunan dito po sa kanyang diniscuss sa atin ngayong hapon dito sa Serbisyong Bayanihan. Yes, Miss Jackie? Yes, thank you, Miss Annie. Natutunan ko, sabi kunyari ni Vivian Predicala, kilay is life. Pero yung pala, water is life. Yan ang sabi ni Dr. Lulu Marquez. Thank you very much po sa inyong oras, ang ating naturopathy and wellness specialist ngayong hapon. Dr. Lulu Marquez, salamat po sa inyong guesting and lahat po ng good news para sa atin. Ingat po kayo. Thank you so much.